Kabanata 441. Seremonya ng pagsamba. Mayroong 10,000 miyembro sa hanay ng Regal Palace, mula sa 5 hari at 18 general, hanggang sa pangkalahatang kawani o miyembro, at itinuring nilang lahat si Tyr bilang isang Diyos. You don't have to be so nervous. I'm seeking you out this time to deliver news to you, ani Tyr. Sabihin mo, Palace Master, nagmamadaling tugon ni Feren Quintes. Ang iyong ama, si Luis Quintes, ay lumipas na. Kaluskos. Sa kabilang dulo ng linya, si Feren ay natakot. Isang patuloy na buzz ang pumasok sa kanyang isipan. Ano? Patay na ang tatay ko. Paano ito mangyayari? Biglang naalala ni Feren na nang makausap niya si Luis Quintes sa telepono ilang araw na ang nakakaraan, napansin niyang medyo hindi maganda ang tono ng kanyang ama. Pwede bang? Nang gabing iyon. Sa kawalan ng salita, hindi nakasagot si Feren. Hindi naman naabala si Tyr dito. Kung tutuusin, ang namatay ay ang ama ni Feren. Natural, kailangan niya ng panahon para matuno ang pangyayari. Matagal bago nasabi ni Feren ang kanyang mga salita. May panginginig sa kanyang boses na may bahid ng kalungkutan habang nagtanong, Palace Master, sino ang pumatay sa aking ama? Sagot ni Tyr, mahabang kwento. Hindi mahalaga kung sino ang pumatay sa kanya. Ang pamilya Quintes ay nasa ganap na kaguluhan ngayon, at maaaring mahulog pa sa mga kamay ng isang taong may ibang apelyido anumang oras. Ang pamilyang Quintes ay nangangailangan ng direktang inapo upang mamuno sa sitwasyon. Kaya, Feren Quintes, ako, bilang Palace Master ng Regal Palace, ngayon ay nag-uutos sa iyo na bumalik ka agad sa iyong sariling bayan. Kapag bumalik ka, aakayin kita upang maghayganti. Natulala si Feren. Anong klaseng sitwasyon ito? Ito ang Palace Master ng Regal Palace, isang maladyos na pag-iral. At, ako, isa lang akong kadre sa ilalim ng Regal Palace. Talagang sinabi ba ng Palace Master na personal niyang ipaghihiganti ang aking ama? Gulat na gulat si Feren na hindi niya kayang tanggihan si Tyr, kahit na hindi siya miyembro ng Regal Palace. Ang kanyang ama ay pinatay. Nagkagulo ang kanyang pamilya. Wala siyang choice kundi bumalik. Lumipas ang 3 araw sa isang iglap. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng worship ceremony ng pamilya Quintes. Ang 3 taon na worship ceremony ng pamilya Quintes ay isang napakalaking kaganapan na hindi lamang nakilahok ang bawat miyembro ng pamilya Quintes, ngunit ang lahat ng mga pangunahing pamilya at organisasyon sa Astral Province ay nagpadala din ng mga delegado sa pagtitipon. Ito ang engranding kaganapan ng pamilya Quintes na isang beses lamang sa bawat 3 taon. Bilang pamilyang nakatayo sa ibabaw ng food chain sa Astral Province, walang nang-ahas na bastyusin sila. Ang worship ceremony ay ginanap sa Quintes Family Hall. Itinayo ito ng may karangyan na nagbigay ng impresyon sa iba na ito ay isang maliit na palasyo. Bagamat walang ulan ngayon, wala rin ang araw. Ang kalangitan ay makulimlim, na parang isang layer ng manipis na ulap ang bumagsak sa buong Quintes Family Hall. Kasabay nito, si Jerome Quintes ay tumayo sa harap ni Joe Quintes upang maingat na ipaliwanag sa kanyang pamangkin kung ano ang kailangan niyang gawin sa susunod. Joe, ang iyong paghalili bilang bagong pinuno ng pamilyang Quintes ay matagal nang kinikilala ng lahat ng direkta at hindi direkta sa akin ng pamilya. Maaari kang direktang pumunta sa bulwagan upang magbigay ng talumpati bilang pinuno ng pamilya, at pagkatapos ay maaari kang magpatuloy sa pag-aalay ng iyong kandila. Pagkatapos mong mag-alay, opisyal kang magiging pinuno ng pamilya Quintes. Bagamat si Jerome ang pangalawang tiyuhin ni Joe, at ang tanging nabubuhay na pangalawang anak ng huling henerasyon ng pamilyang Quintes, siya ay lumulutang sa harap ni Joe na parang isang alipin sa isang sinaunang hukuman. Wala siyang magawa. Nasa kontrol na ngayon ni Joe ang buong pamilya, at hindi siya kayang labanan ni Jerome. Bukod dito, pinatay pa ni Jerome ang kanyang sariling nakababatang kapatid na babae, si Gemma Quintes, gamit ang kanyang sariling mga kamay upang bigyan si Joe ng patunay ng kanyang katapatan. Wala nang daan palabas si Jerome. Nasa iisang bangka na sila ni Joe. Wala nang balikan. Nakasuot ng off-white suit si Joe at isang pares ng flat-lensed glasses. Tinukli ang kanyang buhok, na nagbigay sa kanya ng awtoridad. Bagamat may suot siyang salamin, hindi niya maitago ang mahigpit at matalim na gilid sa kanyang mga mata. You don't need to teach me this. Now that I'm the head of the Quintes family, kahit sirain ko ang hall, walang maglalakas loob na sumilip. Nakaramdam si Jerome ng lamig sa kanyang gulugod. Itong si Joe Quintes ay isang ganap na agresibo.
Isang psychopath lang ang maglalakas loob na maglabas ng mga ganoong bagay sa worship ceremony. Sa kabila ng kanyang sama ng loob, hindi nang ahas si Jerome na magpakita ng anumang senyales ng kanyang inis. Tiningnan niya ang kanyang relo at nagulat, "Joe, oras na. Simulan na natin ang worship ceremony." "Okay." Nakahilig ang kanyang ulo, naglakad si Joe patungo sa bulwagan, na sinundan ni Jerome at ng iba pang masayang matatandang kwentes. Ang natitirang 5 sa 12 zodiacs ay sumunod din kay Joe. Ayon sa mga dating regulasyon, ang 5 taong ito ay hindi karapat-dapat na sundan si Joe sa bulwagan upang sambahin ang yumao. Gayunpaman, sadyang inayos ni Joe na nasa tabi niya sila. Sa kabaligtaran, maraming miyembro ng ikatlong henerasyong miyembro ng pamilyang Quintes ang hindi kwalipikadong pumasok sa bulwagan. Lahat ng ginawa ni Joe ngayon ay napakalayo. Gayunpaman, ginagawa lamang niya ang lahat ng ito upang masukat ang reaksyon mula sa pamilya Quintes. Kung sino man mula sa pamilya Quintes ang nangahas na sumabak at tuligsain siya ngayon, kung gayon walang sino man ang maaaring sisihin sa kanya sa pagpuksa sa kanilang buong angkan pagkatapos ng worship ceremony. Magkagayunman, pinatunayan ng mga katotohanan na walang gustong tumayo at pasanin ang bigat ng pag-atake. Ang tinatawag na worship ceremony ay isang formalidad lamang. Sino ang talagang makikipagkompetensya kay Joe Quintes sa bagay na ito? "Let the worship ceremony begin," sigaw ng Master of Ceremonies, ang kanyang booming voice na agad na umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Si Joe, na sinamahan ng kanyang entourage, ay pumasok sa main hall at yumuko. Ang buong proseso ay tumagal ng 5 minuto sa solemnidad. Kahit si Joe ay hindi nang ahas na guluhin ang mga paglilitis. Nang matapos ang buong procedure ay nakahinga ng maluwag si Jerome, na nasa tabi ni Joe. Parang may natanggal na bigat sa dibdib ni Jerome. Nag-aalala siya na baka magkagulo si Joe sa seremonya. Kung may mangyayari, ito ay magiging mahirap. "Kinakabahan ka?" tanong ni Joe. Masasabi niyang hindi tama ang kutis ni Jerome. Ang kanyang tiyuhin ay tensyonado sa buong paglalakbay. Kaya't ngumiti siya, dahil ba sa banta kung sisirain ko ang Quintes Hall. "Ahaha, nagbibiro lang ako. Hindi naman ako ganun ka-savage. Dito nakatira ang mga yumaong miyembro ng pamilya Quintes. Paano ko naman kaya na sabutahe ang sarili ko?" Ngunit ako, si Joe Quintes, ay palaging naniniwala na ang buhay ay ang lahat ng mahalaga. Sa palagay mo ba ay pagpapalain ba ng mga patay na taong ito ng kasaganaan ng pamilya Quintes? Kabanata 442. Mga kandila na hindi mananatiling sindi. Nalanghap ni Jerome Quintes ang malamig na hangin. Hindi siya nakaimik sa tanong ni Joe Quintes. Naghisteryoso ang tawa ni Joe. "Walang mga multo at Diyos sa mundong ito. Duda ako na mapapala nila ang pamilya Quintes. Para umunlad sa mas mataas na antas, ang tanging maaasahan ng pamilya ay ako, si Joe Quintes." Lalong agresibo si Joe. Malinaw kay Jerome na ang makasama niya ay katumbas ng pamumuhay kasama ang isang tigre. Kung nangahas si Joe na suwiin ang mga yumaong miyembro ng pamilya, mayroon bang hindi niya magawa? Para ipagpatuloy ang worship ceremony, naglakad si Joe sa harapan ng bulwagan. May kaina-hinalang tingin sa kanyang mga mata. Sa isang sidilong sulyap, nilaibot ng kanyang mga mata ang lahat ng miyembro ng pamilya Quintes at ang mga kinatawa ng iba't ibang pamilya o grupo sa buong Astral Province. Lahat ay nagpipigil ng hininga, naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Ito ay karaniwang bahagi ng worship ceremony ng pamilya Quintes, kung saan magbibigay ng talumpati ang ulo ng pamilya. Ay lalahad niya ang kanyang determinasyon at saloobin sa harap ng yumao at buhay ng mga miyembro ng pamilyang Quintes, at ipahayag ang kanyang pangako na akayin ang pamilya sa kaluwalhatian sa susunod na 3 taon. Walang masyadong sinabi si Joe. Siya ay ganap na egoistic, at ang kanyang tono ay tumutulo sa pangangibabaw. "Mula ngayon, ako, si Joe Quintes, ang pinuno ng pamilyang Quintes. Kung sino man ang hindi sumasang-ayon, pumunta sa harap ngayon." Nagkatinginan ang karamihan. Naramdaman ng lahat na medyo prangka si Joe. Ang seremonya ay naging tulad ng triad fights para sa pamumuno. Ang kanyang saloobin ay nakakainis sa marami sa mga miyembro ng pamilya Quintes. Kasabay nito, kinutya ng mga tagalaba si Joe para sa pagiging isang mahiyain ng bansa na hindi nakakaalam. Maaaring iba-iba ang iniisip ng mga naroroon, ngunit walang nangahas na lumapit at akusahan si Joe. Tiningnan ni Joe ang kanilang mga reaksyon na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Dito,
Nangangako ako sa pamilya Quintes, sa lahat ng aking mga kapatid sa Astral Province, at sa lahat ng yumaong miyembro ng pamilya Quintes. Ginagarantiya ko na mabilis na uunlad ang pamilya Quintes sa ilalim ng aking pamumuno. Sa loob ng susunod na 3 taon, itataas ko ang katayuan ng pamilyang Quintes sa isang first-tier na gentry sa Timog. Nahati ang mga tao sa mga opinyon dahil sa proklamasyon. Maraming mga tao ang hindi naniniwala kay Joe, iniisip na siya ay nagyayabang. Pagkatapos ng lahat, si Jacoda Quintes ay gumugol ng maraming taon at naglagay ng hindi mabilang na pagsisikap sa pagsisikap na itaas ang katayuan ng pamilya Quintes sa Timog. Gayunpaman, sa huli, walang pag-unlad. Hindi ba medyo hindi makatotohanan para sa iyo, Joe, na magtakda ng gayong hindi praktikal na layunin pagkatapos mong maupo sa pwesto? O, kinukuha mo ba ang pamilya Quintes at lahat ng iba pang pamilya sa Astral Province bilang isang 3 taong gulang na bata? Na magagawa mo ang anumang gusto mo. Hindi nagustuhan ni Joe ang mga bulong-bulungan na ingay ng hindi pag-aproba na nagmumula sa karamihan. Nagdilim ang ekspresyon niya. Matalim ang kanyang sulyap habang mabilis niyang sinisilap ang masa. Ang kanyang tono ay naging mas malamig, nagtatanong, ano, lahat kayo ay hindi naniniwala sa akin. Agad na tumahimik ang karamihan. Ang bawat isa ay nanatiling tikom ang kanilang mga bibig, sa takot na sila ay target ni Joe, ang nasisiraan. Kung tutuusin, matagal nang kumalat sa buong probinsya ang mga chismis tungkol sa kanyang pagka-agresibo. Marami sa mga kwentong iyon ay hindi napatunayan, ngunit sapat na ang mga ito upang ipahiwatig ang uri ng kakilakilabot na kaya ni Joe. Si Jerome naman ay nag-aalala na baka mawala ng kontrol si Joe sa meeting. Kaya, gusto niyang tapusin ang session sa lalong madaling panahon. Tapos na ang oras. Oras na para mag-alay ng kandila ang bagong padre de pamilya sa mga espiritu ng yumao, sigaw ni Jerome. Hindi niya napigilan. Kung magtatagal pa ang session, maaaring masyadong malayo si Joe, at maaaring may talagang tumayo laban sa kanya. Marami sa mga naruroon ay hindi nasiyahan kay Joe, kapwa miyembro ng pamilyang Quintes at mga kinatawa ng iba pang mga pamilya mula sa Astral Province. Maaaring tumayo ang isang taong hindi natatakot sa kamatayan. Tinundan ng natitirang 5 sa 12 zodiac at isang grupo ng mga matatanda ng pamilya Quintes, tumalikod si Joe at naglakad papunta sa bulwagan. May naghanda kaagad ng mga bagong liwanag na kandila para sa kanya. May 3 kandila sa kanyang kamay, naglakad siya papunta sa mga larawan ng mga miyembro ng pamilya ng namatay na si Quintes at Yumoko. Sa lahat ng pamilyang Quintes na nauna sa amin, ang iyong ina po, si Joe Quintes, ay nagmamana ng posisyon ng pinuno ng pamilyang Quintes ngayon. Mangyaring pagpalain ang pamilya ng kaunlaran. Gagawin ko ang mga inaasahan ng lahat at aakayin ang pamilya Quintes sa mas mataas na antas. Pagkasabi noon, inilagay ni Joe ang mga kandila sa candelabrum sa harap niya. Kung ang mga kandila ay nanatiling nagsisindi sa loob ng 30 minuto, iminumungkahi na ang mga yumaong miyembro ng pamilyang Quintes ay tinanggap si Joe bilang bagong pinuno ng pamilya. Itinuring na kumpleto ang proseso. Dahil ito ay isang formalidad, ang proseso ay medyo simple. Imposibleng mapatay ang mga nakasinding kandila sa kalagitnaan, lalo na kapag hindi sila nalantad sa hangin at ulan mula sa labas. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos ang 3 kandila ay sinindihan, bago pa man masunog ang isang ikatlo, lahat ng 3 kandila ay biglang namatay ng halos sabay-sabay. Para bang ang lahat ng mga kandila ay nagkaunawaan, dahil lahat sila ay lumabas ng walang palatandaan. Anong nangyayari dito? Hindi lang namutla ang mukha ni Joe, natulala rin ang 5 zodiac fighters at ang mga matatanda ng pamilya Quintes. Pumilis din ang tibok ng puso ni Jerome. Baka sa mukha niya ang gulat at hindi makapaniwala. Bakit ito nangyayari? Bakit biglang napatay ang mga kandila? Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari sa worship ceremony. Ito ay kakaiba kaya lahat ng naruroon ay nagpanik. Maging ang mga nanatili sa labas ng bulwagan ay hindi napigil ang bumulong tungkol dito nang masaksihan nila ang pangyayari. Ito ay isang malinaw na senyales na hindi inaprubahan ng mga yumaong miyembro ng pamilya Quintes si Joe bilang bagong ulo ng pamilya. Nagsalubong ang mga kilay, bumungad sa mukha ni Joe ang mabangis na ekspresyon. Malamang may mali sa mga kandila. Tanggalin mo at sindihan mo ulit. Ngunit Joe, paano natin magagawa iyon? Ito ay ang pinakamalaking kawalang galang sa mga yumaong miyembro ng pamilya Quintes, protesta ni Jerome. Hindi ka ba nagsasalita ng English? Nakuha sa harap ng lahat, namula ang mukha ni Jerome. Pinahiya siya ni Joe.
At gayon pa man, hindi pa rin siya nang ahas na pabulaanan ang anuman, kahit na sa kaibuturan, gusto niyang punitin si Joe. Dalhin mo sa akin ang mga kandila. May inabot ulit sa kanya ang 3 kandila. Kinuha ang mga ito, muling sinindihan ni Joe at muling ipinasok ang bawat isa sa candelabrum. Pagkatapos noon, hindi na umimik si Joe. Nakatayo lang siya sa tabi ng candelabrum, tahimik na nakatitig sa mga kandila gamit ang kanyang mabangis at mabangis na mga mata. Sa pagkakataong ito, wala pang 1 minuto ang mga kandila na nasusunog bago muling mamamatay. Buzz! Naging blanko ang isipan ng lahat at umalangaw-ngaw sa kanilang mga ulo ang mga hagong na tunog. Nandito ba talaga ang mga espiritu ng namatay? Kabanata 443. Perrin Quintes turned up. Malakas ang tibok ng puso ni Joe Quintes. Hindi niya inaasahan na magaganap ang ganitong uri ng kaguluhan sa ganitong kritikal na oras, lalo na hindi sa worship ceremony ngayon. Dalhan mo ako ng isa pang kandila, sabi ni Joe, ang kanyang tono ay nagiging mania dahil sa pagkabalisa. Iklik, iklik, iklik. Ang mga tunog ay ginawa ng isang katulong habang patuloy niyang pinipindot ang lighter. Sa wakas, nagawa niyang mapawi ang apoy at sinubukang sindihan ang mga kandila. Ngunit sa pagkakataong ito, isang bagay na hindi kakilala ang nangyari, ang lahat ng 3 kandila ay tumangging magsindi. Lahat ng tao sa hall ay ata kawalan. Ang nangyayari ay hindi maipaliwanag ng agham, ito ay sadyang kakaiba. Ito kaya ang mga espiritu ng mga yumaong miyembro ng pamilya Quintes. Tinutulan ba nila si Joe na manahin ang posisyon ng padre de pamilya? Pilit na ibinagsak ni Joe ang katulong sa lupa. Ano ito, umalis ka. Inagaw ang mga kandila at lighter sa kamay ng katulong, nagpasya siyang sindihan na lang ang mga iyon. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, ang 3 kandila ay tumangging magsunog. Ha? Ano ito? Hindi napigilan ni Joe ang pagmura habang sinisira ang mga kandila sa lupa. May mali sa mga kandilang ito. Isang boses ang biglang sumigaw mula sa crowd sa labas ng hall, I think it's you who have a problem. Ang mga yumaong miyembro ng pamilyang Quintes ay hindi sumasang-ayon na ikaw ang maging pinuno ng pamilya. Kaya, Joe Quintes, hindi ka karapat-dapat na magmana ng posisyon. Ang mga salitang iyon ay ang kislap na nag-alab ng isang mabangis na reaksyon. Sa isang iglap, ang bulwagan ay sumabog sa isang alon ng mainit na talakayan. Oo, paanong ang mga kandila ay hindi makapagsindi? Dapat ay ang umalis na hindi sumasang-ayon kay Joe. Tama. Joe is not competent to lead. I may not be a member of the Quintes family, but as the representative of an affiliated family, I didn't give my consent for him to be the head of the Quintes family. Yup, hindi qualified ang son na maging pinuno ng pamilya Quintes. Hindi nararapat. Agad na sumabog ang lahat ng uri ng tsismis sa bulwagan. Ang bawat salita ay napakasakit na ang mga pangyayari ay nagsimulang mawala sa kamay. Galit na galit si Joe, galit na galit. Who the hell tampered with these candles? Pulang dugo ang kanyang mga bisperas nang tumalikod siya at naglakad palabas ng bulwagan. Who the hell dares to say na ako, si Joe Quintes, ay hindi kwalipikadong maging pinuno ng pamilya Quintes. Hinihikayat kitang lumapit. Mainit man ang usapan, nang dumating ang oras na may humakbang, walang nang ahas na kumilos. Walang taong naging agresibo. Kung lantaran nilang kalabanan si Joe, hindi ba ito ang katapusan nila? Gayunpaman, pagkaraan ng ilang segundo, ang parehong tinig ay muling tumunog, Joe, hindi ka tama para sa tungkulin bilang pinuno ng pamilyang Quintes. May tumayo talaga. Biglang naghiwalay ang mga tao na nagbigay daan para sa may-ari ng boses. Isang binata na nakasuot ng panluluksa ang lumakad patungo kay Joe. Kasama niya sina Tier Summers, Carson York, at ang iba pa. Marami sa mga matatanda ng pamilya Quintes ang agad na nakilala ang binata. Perrin Quintes. Dahil si Perrin ay nanatili sa ibang bansa sa lahat ng mga taon na ito at bihirang bumalik, ang ilan ay matagal nang nakakalimutan kung ano ang hitsura niya. Ngunit agad na nakilala ng mga matatandang tulad ni Jerome Quintes si Perrin. Perrin. Biglang lumiit ang mga pupils ni Joe. Laking gulat niya. Hindi niya inaasahan na si Perrin, na ipinadala sa ibang bansa ni Luis Quintes, ay darating sa ganoong kritikal na oras. Sa lahat ng miyembro ng pamilya Quintes, ang mga linya lamang nina Jack Oda, Jerome, at Luis ang itinuturing na direktang mga inapo. Noong nakaraan, pinawi ni Joe ang lahat mula sa mas lumang henerasyon ng pamilyang Quintes.
At dahil walang sino man sa kanyang henerasyon ang may kakayahang makipagkumpetensya sa kanya, iyon ang naging dahilan kung bakit si Joe ang pinakakwalipikadong kandidato para magmana ng pamilya. Ngunit ngayong nagpakita na si Ferren, na isa ring direktang inapo ng pamilya Quintes, medyo nabahala si Joe sa kanyang posisyon. Ferren, bakit ka bumalik? Marami sa mga elder ng pamilya Quintes ang naglakad patungo kay Ferren. Maaaring hindi siya nakabalik ng maraming taon, ngunit ang mga matatanda ay tila may magandang impresyon sa kanya. Na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, nagsalita si Ferren sa malamig na tono, paano ako hindi makakabalik pagkatapos ng ganitong kasawian ay nangyari sa pamilya Quintes. Ang aking tiyuhin, tiyahin, tatay, at si Julien ay lahat ay pinabagsak ng taksil na ito. At ngayon, ang dakilang pamilya Quintes ay malapit ng mahulog sa kamay ng mga tagalabas. Ferren, anong kalokohan ang sinasabi mo? Putol ni Jerome, agad na kumunat ang noo. Ibinaling ni Ferren ang tingin kay Jerome. Tulad ni Louis, ang kanyang mga mata ay nag-aalab na may mabangis na aura ng higit na kahusayan. Parang tatay, parang anak talaga. Ang isang sulyap na iyon mula kay Ferren ay nagpalamig sa likod ni Jerome. Ano ang lahat ng ito? Maging si Joe, Ferren, o ang yumaong si Julien, bakit ang bawat isa sa ikatlong henerasyong inapo ng pamilya Quintes ay mas matalas kaysa sa nauna? Isang sulyap mula sa kanila ay sapat na para manginig sa takot ang puso ni Jerome. May panahon na sinadya ni Jerome na makipagkumpetensya para sa posisyon ng ulo ng pamilya. Pero ngayon, tila pinag-iisipan niyang muli. Pangalawa tiyo, wala akong ideya kung bakit ka umabot ng ganito. Pero bilang pamangkin mo, gusto kong ipaalala na huwag kang manghingi ng gulo, sabi ni Ferren. Ano? Ganti ni Jerome. Huminga siya ng malamig na hangin at ang kanyang mga kalamnan sa mukha ay kumikibot ng husto, si Joe, gayunpaman, tumawa ng buong puso. Ferren, anong ibig mong sabihin? Nakikipagsanib-puwersa ka ba kina Tyr at Carson para harapin ang mga usapin ng pamilya ni Quintes? Ang mga lalaking nakatayo sa tabi mo ay sinumpa ang mga kaaway ng ating pamilya. Parehong namatay ang aking ama at kuya sa kanilang mga kamay. Ferren, hindi ko inaasahan na kasabwat mo talaga ang mga sinumpaang kalaban natin. Dahil dumating ka ngayon, baka dito ka nalang mamatay. Nakatuon ang tingin niya kina Tyr at Carson, bumakas ang katawan ni Joe ng makakapal na aura na nakamamatay. Sa huling pagkakataon na sinubukan niyang kumuha ng ibang tao upang gawin ang kanyang maruming gawain, sinalungat siya ni Tyr. Tinukoy ng tandang iyon ang kanilang kapalaran bilang magkaribal sa habang buhay. Tyr and Carson, I didn't go after you, yet you dare to show up at my doorstep. Do you really think the Quintes family are easy to take on? Guards. Sa utos ni Joe, biglang sumugod ang isang grupo ng mga mandirigma ng pamilya Quintes at pinalibutan si Tyr at ang iba pa. Haha! Si Tyr at Carson ay hindi naapektuhan ng kanilang presensya at wala silang pakialam sa mga tinatawag na Quintes family fighters na ito. Kabanata 444. Ang mga nakakatakot na video. Si Tyr at Carson ay wala dito para mag-away. Ang pinagtuunan ng pansin ng pagbisita ni Tyr ay hindi si Joe, hindi siya karapat-dapat na maging kalaban ni Tyr. Habang dumadaloy ang malamig na tingin ni Ferren sa kanyang paligid, lalong naging mabangis ang kanyang aura. Sa pagitan namin ni Joe, sino ang aktwal na nagkasala ng pamilya Quintes? Makikita natin iyon sa lalong madaling panahon. Bago iyon, kailangan kong sabihin sa iyo ang lahat. Joe Quintes, dumating na ang iyong wakas. Ahaha. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Joe sa buong Quintes family hall. Sa paraang nakita niya, ang pamilya Quintes ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Walang kapantay si Ferren sa kanya. Kahit nasa tabi ni Ferren sina Tyr at Carson, ano? Ang kapangyarihan ni Carson ay nagugat sa punong lungsod ng Riverdale. Kahit na nagawa niyang dalhin ang lahat ng kanyang mga manlalaban dito, hindi pa rin siya magiging katapat ng pamilya Quintes. Tungkol kay Tyr, talagang makapangyarihan siya at may mga psycho sa paligid niya, pero ano? Si Joe ay armado ng 5 Zodiac Fighter at maraming mandirigma ng pamilya Quintes. Higit sa lahat, nakatalikod ang pamilya Summers sa Hilaga. Noong gabing iyon, nakita ni Joe sa sarili niyang mga mata kung ano ang kayang gawin ni Raiden Black of the Summers. Kung ikukumpara doon, si Tyr ay hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Kahit na sa ilalim ng mga pangyayari, kitawa-tawa pa rin ang pag-uugali ni Joe.
Buo ang kanyang paniniwala na walang sino man ang makakapagpabagal sa kanyang posisyon bilang pinuno ng pamilya Quintes ngayon. Kaya lang, hindi napansin ni Joe na parehong wala si Raiden, Kama Itachi at Phoenix ngayon. Ngunit medyo may katuturan na hindi sila nagpakita ngayon. Kung tutuusin, si Raiden at ang iba ay mula sa norte. Dahil magkapantay ang Hilaga at Timog, hindi nararapat na dumalo sila sa worship ceremony ng pamilya Quintes. Kunin mo sila, utos ni Joe. Ang mga mandirigma ng pamilya Quintes na nakapaligid kay Feren at Tyr ay handang sumalakay. Noon lang, biglang lumitaw ang isang malawak na screen projection sa dingding sa likod ni Joe. Sa gitna ng karamihan, isang projector ang hindi maipaliwanag na nakaset up at ngayon ay nag-project ng isang eksena sa dingding. Na-play ang video pagkatapos ng video. Pagsisisihan kitang isinilang. Mabubuhay ka sa takot ngayong gabi. Ang takot ay mananatili sa iyo magpakailanman. Kahit na ikaw ay isilang muli, ang takot ngayong gabi ay tatatak sa iyong kaluluwa. Jack Oda Quintes, bakit hindi mo hulaan kung ako, Joe Quintes, ay tunay mong biological na anak? I'll give you 1 minute. Isa lang sa inyo ang mabubuhay. Kung walang aksyon sa inyong dalawa pagkatapos ng 1 minuto, pareho kayong dapat mamatay. Ipinakita sa screen ang footage ng pagpatay ni Joe kina Julian at Jack Oda, gayon din ang pag-udyok kay Jerome na patayin si Gemma Quintes. Ang mga clip ay patuloy na nilalaro sa anyo ng Sudoku Grid. Hindi lang iyon, mayroon ding footage na malinaw na ipinakita ang pag-uusap ni na Joe at Jack Oda nang tangkaing patayin ng anak ang ama. Sa huli, dumagundong sa screen ang walang pigil na tawa ni Joe, ha 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 ha. I am a yard, not a Quintes. Nabalot ng katahimikan ang bulwagan. Tanging ang tunog lamang ng nakakatuwang pagtawa at mga salita ni Joe ang patuloy na umuugong sa hangin. Nagulat ang lahat sa twist. Hindi lamang ang mga miyembro at mandirigma ng pamilya Quintes, maging ang mga kinatawan ng iba pang mga pamilya at grupo mula sa Astral Province ay natulala din. Bagamat may mga alingaw-ngaw ng mga ginagawa ni Joe sa simula, ang isang alingaw-ngaw ay palaging mananatiling alingaw-ngaw ng walang anumang ebidensya. Ngunit sa paghahayag ngayon, ang sitwasyon ay ganap na naiiba. Ngayon, narito ang buong pamilya Quintes at mga kinatawan ng lahat ng kilalang families sa Astral Province. Ang mga video na ito ay matibay na ebidensya upang ihayag sa publiko ang mga krimen ni Joe. At ang bawat isa sa mga video na ito ay hindi pabor kay Joe. Hindi na ito mailalarawan bilang hindi kanais-nais. Mas masahol pa sa hayop ang ginawa ni Joe. Halos pinatay niya ang dating pinuno at unang tagapagmana ng pamilya Quintes gamit ang sarili niyang mga kamay. Kasabay nito, pinilit niya si Jerome na patayin si Gemma. Sa huli, sinundan pa niya si Luis Quintes, na hindi pinansin ang mga gawain ng pamilya. Higit pa rito, inamin ni Joe na hindi siya isang Quintes. Kahit hindi niya biological father si Jack Oda, hindi niya dapat ginawa iyon sa kanya. Kung tutuusin, si Jack Oda ang nagpalaki sa kanya. Ang pamilyang Quintes, ang pinakamataas na pamilya ng Astral Province, isang Southern gentry, ay hindi kailanman mahuhulog sa kamay ng isang walang pusong lalaki na may banyagang apelyido. Ang mahabang katahimikan ay sinundan ng walang katapusang pagsabog mula sa nagngangalit na karamihan. What a beast! How could someone commit such a daring crime? Paano posible na mag-exist ang ganyang bisyo sa mundo? Halos mapuksan niya ang mas matandang henerasyon ng pamilya Quintes. Ang sakit-sakit nito. Mas masahol pa sa hayop si Joe, paano niya nagagawa ang ganoong bagay. He admitted himself that he's not a Quintes at all. He is an outsider. Paano niya mamanahin ang pamilya Quintes? Tama, hindi kwalipikado si Joe na maging pinuno ng pamilya Quintes. Lahat ng uri ng mga boses ay crusading laban kay Joe. Sa ilalim ng mga pangyayari, gaano man kalmado si Joe, imposibleng maupo siya. Sino to? Sino ang nag-play ng mga video na to? Patayin mo ngayon. Sigaw ni Joe na lalong naging ganid. Lahat kayo, shut up. Kung maglakas loob kang magsabi ng isa pang salita, tatapusin kita. Mula sa loob ng karamihan, nagsimulang sumigaw ang ilang tao. Joe, maglakas loob ka bang aminin ang iyong mga ginagawa? Ngayong nailabas na ang mga video na ito, ano pa ang masasabi mo? Hayop ka, at walang emosyon na hayop. Mas masahol ka pa sa hayop. Wala kang karapatang maging pinuno ng pamilya Quintes. Pagkus, papatawan ka ng sanksyon, sa harap ng lahat ng yumaong miyembro ng pamilya Quintes. Mabigat ang parusa sa iyo.
Ang mga taong ito ay hindi nag-alala tungkol sa pagganti ni Joe, dahil sila ay inayos ni Natir at Carson. Kasama ang mga naninindigan laban kay Joe, ang sumunod na nangyari ay masasabing magulo lang. More and more people cursed at Joe. Hindi nagtagal, ang bulwagan ay napuno ng crusading voice laban sa kanya. Nagpapanik si Joe, nawala na siya ng lakas ng loob. Karen, sinadya mo ang lahat ng ito para magplano laban sa akin, hindi ba? Ayaw mo akong guluhin. Ngayong naayos na ang lahat, ako ang pinuno ng pamilya Quintes. Ako ang namamahala sa pamilya Quintes. Kabanata 445. Joe Quintes, Doomsday. Sinigawan ni Joe ang lahat ng manlalaban ng pamilya Quintes, ano ba ang kinatatayuan ninyong lahat, mga walang pakialam? Kunin mo sila, utos ko sa inyo bilang pinuno ng pamilya Quintes. Ibaba mo kaagad sina Ferren Quintes, Tyr Summers, at ang iba pa sa kanila. Hindi, huwag mo silang ibaba. Patayin silang lahat. Hahaha, I am the head of the Quintes family. None of you can do to stop me from claiming the throne. Ako ang hari ng Astral Province. Gayunpaman, ang mga mandirigma ng pamilya Quintes na napalibutan ni Ferren at Tyr ay nag-aalangan na ngayon. Walang sino man sa kanila ang nang-ahas na sumugod. Galit na galit si Joe sa kanilang reaksyon. Pingi ba kayong lahat? Sabi ko kunin mo sila, gawin mo. Gayunpaman, walang sumunod sa kanyang utos. Ano ba kayo, natarante si Joe. Nilinggan niya si Serpent at Bull. Kayong dalawa. Patayin si Ferren Quintes at wakasan ang Tyr Summers. Gayunpaman, kahit na ang 5 Zodiac Fighter ay nanatiling tahimik. Sampal. Sa pagmamadali, hinagisan ni Joe ng sampal si Serpent at saka sinipa si Bull. Nanlilisik ng masama sa bawat isa sa 5 Zodiac Fighters, nabigla siya, ano pa ang hinihintay ninyo? Oo, ginawa ko ang lahat ng mga bagay na iyon. Ano? Ngayong akin na ang pamilya Quintes, sinong nang-ahas na hamanin ako? Serpent, Bull, huwag mong kalimutan kung bakit mo ako sinusundan. Dahil sa likod ko ay ang pamilyang Summers mula sa norte. Kung maglakas loob kang suwiin ang mga utos ko ngayon, matutugunan mo ang iyong wakas mamaya. Inaplos ng Serpent ang kanyang mukha at humagalpak ng tawa. Joe, nakikita mo ba ng malinaw ang sitwasyon? Sa tingin mo ba ay magpapatuloy ang pagtitiwala sa iyo ng pamilya sa Hilaga? Ano? Parang sinaktan ng sitwasyon si Joe, namutla ang ekspresyon nito. Nagpatuloy si Serpent, kung sinuportahan ka pa rin ni Raiden Black, hindi sana na project ang mga video na iyon. Ang mga video na iyon ay inilabas ni Natir at Ferren, hindi ni Raiden Black, sabi ni Joe, nanginginig ang kanyang ulo. Hahaha. Maging si Bull ay napatawa. Hindi lang siya, kundi lahat ng 5 Zodiac Fighter ay tumawa. Ang ekspresyon ni Jerome Quintes ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkabigo. Alam niyang tapos na siya. Napatay niya si Gemma Quintes at tumalon sa lumulubog na barko ni Joe. Ang kanyang kapalaran ay selyado dahil siya ay nakatakdang lumubog kasama si Joe. Ngayon, si Joe ay tapos na, at gayon din siya. Joe, totoo naman na nirelease ni Ferren at Tyr ang mga video na yan, pero naisip mo na ba kung sino ang nag-film? Buzz. Parang sesabog ang utak ni Joe. Isang kakilakilabot na katotohanan ang nangyari sa kanya sa wakas. Ang bawat isa sa mga video na ito ay ang matibay na katibayan na nagtulak sa kanya sa kailaliman, at mayroon lamang 3 tao na nagkaroon ng pagkakataong kunan ang mga ito. Ang isa sa kanila ay si Joe mismo, at ang dalawa pa ay sina Kama Itachi at Phoenix. Hindi kinukunan ng pelikula ni Joe ang mga ito, at hindi rin siya maaaring magkaroon. Kaya, magagawa lamang ito ng Kama Itachi at Phoenix. Ngayong nahulog na ang mga video na ito sa mga kamay ni Natir at Ferren, nangangahulugan ito na sumuko na ang pamilya Summer sa kanya at inilipat ang kanilang suporta kina Ferren at Tyr. Sandali lang. Tyr, the Summers family. Biglang may naisip si Joe. Baka sa mukha niya ang takot at kawalang paniwala. Bigla itong lumapit sa kanya. Siya ay hindi basta-basta po na pinaglalaroan ng iba noon pa. Ginamit siya ni Raiden Black bilang isang pawn para alisin ang lahat ng mga hadlang sa loob ng pamilya Quintes. Ngayon ang oras na upang umani ng mga benepisyo, ang Pepe ay likas na walang silbi. Imposible, hindi pwede. Habang patuloy siya sa pag-ungol ay, imposible, sa kanyang sarili, naramdaman ni Joe na ang kanyang buong katawan ay naging halaya. Nawala sa kanya ang lahat.
Biglang sumugod ang isa sa mga juniors ng pamilya Quintes at sinuntok ng suntok ang mukha ni Joe. Joe, you are worse than a animal. Dahil sa pangahas na gumawa ng hindi makataong gawa, papatayin kita ngayon. Dahil sa katotohanan na siya ay isang mahinang scholar na hindi gaanong alam sa martial arts, si Joe ay nabagsak sa lupa sa isang suntok mula sa matipunong lalaki. May death wish ka ba? Tanong ni Joe, na tinitigan ang lalaki ng masama. Ang mga titig nito ay nagpang-inag sa puso ng lalaki sa takot. Sa sumunod na segundo, marami pang miyembro ng pamilyang Quintes ang sumugod kay Joe, sinuntok at sinipa siya. Ang 5 Zodiac Fighter at ang iba pang mga Quintes family fighter ay nakita ang buong bagay. Ngunit lahat sila ay pumikit dito, wala ni isa sa kanila ang umakyat para tumulong. Sa gitna ng kaguluhan, may naglabas ng kutsilyo sa kanyang bag at walang awa na sinaksak ito sa puso ni Joe. Patay na si Joe, may sumigaw. Ang iba pa sa mga umaatake ay umatras. Ang taong pumatay kay Joe ay nawala sa karamihan. Walang nakakaalam kung sino ang pumatay kay Joe. Para bang pinaghandaan ang lahat, walang iniwang bakas ng ebidensya. Si Joe ay nakahiga sa lupa na may kutsilyo sa kanyang dibdib, ang kanyang puting damit ay nabahira ng pula ng dugo. Tilat ang kanyang mga mata, at umaagos ang dugo sa kanyang bibig. Walang angkop na mga salita upang ilarawan si Joe. Marahil ang mga taong tulad niya ay napahamak sa trahedya mula pa noong unang araw. Hindi katakataka na si Joe ay isang malupit na tao dahil ang kanyang mga karanasan ay humubog sa kanyang pag-uugali. Kailangan niyang maging walang puso para makarating sa ganito. Sa makatuwid, si Joe ay hindi masama, ngunit isang taong dapat kawan. Ngayon na siya ay namatay sa harap ng mga espiritu ng pamilya Quintes, ito ay isang ginhawa para kay Joe. Kung si Joe ay biolohikal na anak ni Jack Oda Quintes, at kung ang linya ng dugo ni Quintes ay dumaloy sa kanyang mga ugat, siya lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Ito ay isang misteryo na patuloy na mananatili sa pamilya Quintes, ngunit ang katotohanan ay hindi mahalaga. Natanggal agad ang katawan ni Joe. Ang dami ng tao mula sa karamihan ay nagsimulang tumingin kay Ferran. Tiyang Master Ferran ay mabait at may kakayahan. Sigurado ako na kaya niyang akayin ang pamilya Quintes sa mas mataas na antas. Sa makatuwid, nais kong imungkahi na siyang Master Ferran ang magmana ng tungkulin ng ulo ng pamilya Quintes. Kabanata 446. Aagawin ng nanalo ang lahat. Hindi alam kung sino ang sumigaw ng mga salitang iyon. Ngunit ang mga salitang iyon ay naghasik ng binhi, na hindi nagtagal ay namumulaklak ng sunod-sunod na mga tao ang sumang-ayon sa kanya. Tinagtagal, ang bulwagan ng pamilya Quintes ay napuno ng mga tinig na humimok kay Ferran Quintes na umupo sa trono. Nanatiling kalmado si Ferran sa harap ng sitwasyon. Inasahan na niya ito. Tinapik naman siya ni Tyr Summers sa balikat at sinabing, "Now that your father has been revenged, the throne is yours to claim." Huminga ng malalim si Ferran at tumango ng mariin. "Oo, Palace Master." Napabuga ng dibdib, naglakad si Ferran patungo sa bulwagan ng pamilya Quintes, na nagpapalabas ng isang makaharing aura. Habang nasa daan, ang tagay para sa kanya ay umalangaw-ngaw mula sa karamihan, "Guro! Guro!" Ang mga kinatawan ng iba pang mga pamilya at grupo sa Astral Province ay sabay-sabay na lumapit kay Ferran, na nagsasabi ng kanilang suporta para sa kanya bilang patriarka ng pamilya Quintes. Ang mga taong ito ay dapat na lihim na nakaayos mula pa sa simula. Hindi sina Tyr at Carson ang nag-orkestra ng lahat ng ito, kundi si Raiden Black. Matagal nang pinagplanuhan ni Raiden ang lahat ng ito sa pangalan ng pamilya Summers. Hindi lang iyon, nakipag-skema siya sa lahat ng iba pang pamilya mula sa Astral Province bago ang seremonya. Ambisyon ng pamilyang Summers na kontrolin ang pamilya Quintes, at sa gayon ay kontrolin ang iba't ibang pamilya ng Astral Province. Ngayong sa wakas ay dumating na ang kritikal na sandali, biglang inihatid ni Raiden ang bunga ng kanyang pagsusumikap kay Tyr. Tila lang ni Tyr ang nakakaalam ng tunay niyang intensyon sa likod ng aksyon. Siyempre, ang lahat ng ito ay isang lihim na operasyon. Sa katunayan, ngayong wala si Raiden sa kaganapan at natakpan na ang lahat ng bakas ng kanyang pagkakasangkot, walang nakakaalam na siya ang may kasalanan sa likod ng pagkawasak ni Joe Quintes. Naglakad si Ferran hanggang sa family hall. Sa kalagitnaan, huminto siya sa harap ni Serpent at sa iba pang mabagal na tumayo. Ano ito? The 12 Zodiacs have always served the master of the family. Ano ang ibig sabihin nito ngayon? Hindi ba ako sinusuportahan ng natitirang 5 sa pag-upo sa trono?
Malamig na panunokso ni Feren. Nagulat lahat si Serpent at ang iba pa. Ngayon lang nila napagtanto na oras na para gumawa sila ng pangalawang pagpipilian. Sa katunayan, lahat sila ay mga taga-bakod, ngunit anong pagpipilian ang natitira para sa grupong ito ng mga tao? Pagbati, guro. Ang ahas ang unang yumoko, sinundan ni Nabul at Kong. Lahat sila ay nagpahayag ng kanilang mga saloobin. Pagkatapos, silang lahat, kasama ang iba pang matatanda ng pamilya, ay sumunod kay Feren sa bulwagan ng pamilya. Pagpasok pa lang niya sa hall, lumingon si Feren at tinitigan si Serpent at ang iba pa. Wala kayong apelyidong Quintes. Bawal kang pumasok sa Quintes Family Hall, tumabi ka. Isang sigaw ng saway, with a dense domineering undertone, talagang sinadya ni Feren ang sinabi niya. Sa kaibuturan, ang karakter ni Feren ay mapang-api. Kung hindi sana siya sumali sa Regal Palace sa ibang bansa at umangat sa hanay nito. Kung hindi dahil sa mga insidente ng pamilya Quintes, na-promote na sana siya bilang isa sa mga pinuno. Ang posisyon ng hepe ay mas mababa lamang sa ika-18 general ng Regal Palace, na naging dahilan kung bakit ang bawat isa sa kanila ay naging cream of the crop. Tibok ng puso si Serpent at ang iba pa. Dali-dali silang umatras sa gilid, hindi na naglakas loob na magsalita pa. Ang paraan ng paghawak ni Feren sa mga bagay ay isang malaking kaibahan kumpara kay Joe. Ang insidenteng ito ang nagbunsod sa mas maraming matatanda ng pamilya Quintes na magkagusto kay Feren. Feren, here are your candles. After the ceremony, you will be the new head of the Quintes family. Naniniwala ako na sa kakayahan mo, maaakay mo ang pamilya natin sa next level. Ang nagsalita ay si Jerome Quintes, na mabilis sa pagbabasa ng sitwasyon at inaayos ang kanyang posisyon ng naaayon. Nang makita niyang wala na si Joe, gusto niyang agawin ang pagkakataong ito para mabawi ang pabor ni Feren. Kinuha ni Feren ang lahat ng 3 kandila mula sa kamay ni Jerome, magalang na inilagay ni Feren ang mga ito sa candelabrum, na inialok ito sa mga espiritu ng yumao. Hindi tulad ng nangyari kay Joe kanina, hindi namamatay ang mga kandila sa seremonya, ngunit mabilis itong nasunog. Minsan, mahirap sabihin kung may mga multo at espiritu o wala sa mundo. Mga espiritu ng pamilya Quintes, ngayon ako, si Feren Quintes, ay nagmana ng posisyon bilang pinuno ng pamilya Quintes at sasabay tayo sa susunod na antas. Si Jerome na nasa gilid ay nagmamadaling sumingit, lahat ng umalis, please rest assured that I, Jerome, will do my best to support Feren. Haha, malamig na tawa ni Feren. Nagdulot ito ng panginginig ng puso ni Jerome. Isang kakilakilabot na pakiramdam ang bumalot sa kanyang katawan. Si Feren ay nakatutok kay Jerome. Matalim na talim ang kanyang tingin. Second uncle, you better give an explanation in front of the departed, inform them all about Fourth Tita Gemma. Boom! Ang utak ni Jerome ay sumabog sa halaya sa isang malakas na putok. Bago ito, sinadya niyang alisin ang bagay na ito. Ngunit, hindi inaasahang inilabas ni Feren ang bagay na ito sa kritikal na okasyong ito. Ipinahiwatig nito na hindi kailanman sinadya ni Feren na palayain siya mula pa noong una. Si Jerome ay pawis na parang ulan, at ang kanyang mukha ay kasing putla ng multo. Jerome, pinatay mo ang sarili mong kapatid. Paano natin hahatulan ang krimen na ito? Sa isang dagandong, si Feren ay naglabas ng dominanteng aura. Si Jerome naman ay nanginginig at napaluhod sa harap ng mga espiritu ng pamilyang Quintes na may kalabog. Ako. Si Joe ang nagpagawa sa akin. Sabi niya, isa lang ang mabubuhay, wala akong magagawa. Si Jerome ay bumagsak on the spot, nag-groveling sa harap ng mga yumaong miyembro ng pamilya Quintes. Patawarin mo ako. Ako, mga espiritu ng pamilya Quintes. Huminga ng malalim si Feren na nasa gilid. Sa totoo lang, hindi dapat sisihin si Jerome sa kanyang kalupitan. Gayunpaman, ang mali ay mali. Hindi posible para kay Feren na panatilihin ang isang tulad ni Jerome sa loob ng pamilya Quintes. Gayunpaman, hindi niya kayang patayin ang sarili niyang tiyuhin. Second uncle, I want to banish you from the Quintes family. Kailangan mong umalis kaagad sa Astral Province. Sang-ayon ka ba dito? Oo, alam ko. Kung paano na ang mga bagay ngayon, walang pagpipilian si Jerome. Ito na marahil ang pinakamahusay na paraan upang mailigtas ang kanyang buhay. Umalis ka. Kasunod ng saway ni Feren, tumakbo si Jerome palayo sa bulwagan na parang isang kalunos-lunos na aso. Kung nakalabas ba siya ng Astral Province ng buhay ay nanatiling hindi alam.
Dito natapos ang kompetisyon para sa ulo ng pamilya. Sa simula, walang mag-aakalang si Ferren, anak ni Luis Quintes, ang ikatlong master ng pamilya Quintes, ang mananalo sa titulo. Kabanata 447. Iba ang sarap ngayon. Palibhasa'y nasa ibang bansa sa loob ng maraming taon, si Ferren Quintes ay hindi bumisita sa bansa ng matagal. Malamang na wala sa mga miyembro ng pamilya Quintes ang mag-aasam na siya ang kukuha ng trono. Sa katunayan, hindi lang si Ferren ang nagwagi sa insidente. Ang pinakamalaking benepisyaryo ng laban ay si Tyr Somers. Kung tutuusin, miyembro ng Regal Palace si Ferren. Sa madaling salita, lalaki siya ni Tyr. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso, sinamba niya si Tyr na parang Diyos. Ngayong nakuha na ni Ferren ang buong kontrol sa pamilyang Quintes sa Astral Province, hindi tuwirang nangangahulugan ito na ang pamilya Quintes ay nahulog sa hawak ng Regal Palace. Sa makatuwid, ginawa nitong si Tyr ang pinakamalaking benepisyaryo ng laban na ito. Alam ni Tyr na ang mga bagay ay hindi dapat naging kasing smoothly nito. Ayon sa paunang plano ni Tyr, sasamahan sana niya si Carson York sa isang malupit na labanan laban kay Joe Quintes. Gayunpaman, ang panghuling mapagpasyang labanan ay naiwasan salamat kay Raiden Black, isa sa 5 magigiting na heneral ng pamilyang Somers. Halos ibinigay ni Raiden ang pamilya Quintes kay Tyr sa isang plato na pilak. Sa lahat ng mga account, ang Somers family ay nag-utos kay Raiden na harapin si Tyr. Ito ay isang misteryo kung bakit sa halip ay gumawa siya ng malaking pabor kay Tyr. Natarante si Tyr sa kanyang mga kilos, kaya naman nagpasya siyang hanapin si Raiden pagkatapos mismo ng worship ceremony ng pamilya Quintes. Tumama lang si Tyr para dumalo sa worship ceremony. Hinanap niya talaga si Raiden. Kung tutuusin, si Raiden daw ang haharap sa kanya. Samantala, sa halip na magpakita sa kaganapan ng pamilya Quintes, pumunta si Raiden sa isang mountain villa na matatagpuan sa loob ng Stellar City. Ang villa ay isang tea house. Walang partikular na interes si Raiden, ngunit mahilig siyang uminom ng tsaa. Kaya, ang unang bagay na ginawa niya sa tuwing siya ay nakikipagsapalaran sa isang bagong lugar ay upang mahanap ang kinaroroonan ng pinakamahusay na tsaa. Nang matagpuan niya ito, hindi na siya makapaghintay na pumunta doon at tikman ito. Kung ang tsaa ay nababagay sa kanyang panlasa at nakalulugod sa kanya, kung gayon si Raiden ay naruroon sa halos lahat ng oras. Baka magbayad pa siya ng napakataas na presyo para direktang mabili ang lugar na iyon. Mag-isa lang pumunta doon si Tyr. Hindi niya isinama si Carson o ang iba pa mula sa Wolf's Den. Ang sama ng loob ay sa pagitan niya at ng pamilya Somers. Ayaw niyang masyadong madamay ang ibang tao. Sa ngayon, hindi nagpakita ng mali siya si Raiden kay Tyr, na nangangahulugang ang pagpupulong ay hindi nagsasangkot ng sitwasyon sa buhay o kamatayan. Nakaupo si Raiden sa isa sa mga mesa sa tea house, mahusay na nililinis ang set ng tsaa sa harap niya. Pagdating ni Tyr sa pinto, hindi siya binati ni Phoenix na nagbabantay sa entrance, ni hindi nila inabot ang mga kamay nila kay Kama Itachi at pinigilan siya. Ni hindi man lang sinaman ang tingin ni Tyr ang dalawa. Idiretsong tinulak ang pinto at pumasok. Pumasok ka na, sabi ni Raiden. Nahugasan na niya ang set ng tsaa at nagsimulang gumawa ng tsaa. Pagkatapos ay tinulak niya ang isang tasa ng tsaa patungo kay Tyr. Habang naglalakad, umupo si Tyr sa tapat ni Raiden at ipinatong ang kamay sa ibabaw ng teacup. Noong bata ka, mahilig kang uminom ng tsaa na ginawa ko para sa iyo. Tikman mo, ganoon pa rin ba ang lasa mo noong bata ka? Tanong ni Raiden. Hindi nagdalawang isip si Tyr, ni hindi siya nag-alala kung nalasan ni Raiden ang tsaa. Itinaas niya ang tasa at inilagay sa bibig niya para humigop. Nagbago ang lasa. Oh, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Raiden. Anong pinagkaiba? Sagot ni Tyr, noon, kapag ginawa mo akong tsaa, ang tingin mo sa akin ay pamangkin mo. Pag inom ko ng tsaa, ang tingin ko sa iyo ay tiyuhin. Pero ngayon, kalaban mo ang tingin mo sa akin, at kaaway ko ang tingin ko sa iyo. Natural, iba ang lasa. Oh. Sagot ni Raiden, baka sa tono niya ang bahagyang pagkadismaya. Tama si Tyr. Ang oras ay hindi tumitigil, at maraming bagay ang nagbabago sa paglipas ng panahon. Maging ang parehong tasa ng tsaa ay mag-iiba ang lasa kung itatabi ng matagal. Ibinaba ni Tyr ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Tumingin siya ng diretso kay Raiden and got straight to the point, bakit mo ako binigyan ng Quintes family? Hindi ka ba pinadala ng matandang hag para kunin ang bone marrow ko para iligtas si Kirin Somers?
Kahit ano, half-brother mo si Kirin. Tyr, uupo ka ba talaga at panoorin siyang mamatay? Walang emosyong sinagot ni Tyr ang isang sulok ng kanyang bibig. Raiden, sigurado akong mas alam mo kaysa sa akin kung bakit naging ganito siya. Speaking of which, ang kapalaran ko at si Joe ay kapansin-pansing magkatulad, kaya lang medyo mas maganda ang swerte ko kaysa sa kanya. Dapat alam mo na ang galit ko sa pamilya Summers ay hindi bababa sa galit ni Joe sa pamilya Quintes. Ang kahihiyan at pahirap na dinanas ko sa pamilya Summers ay hindi bababa sa dinanas ni Joe sa pamilya Quintes. For the sake that I used to call you Uncle Raiden, I'll spare you. But I don't want to hear another word about this, or I'll leave right now. Umiti ng mahina si Raiden. Haha. Tinala niya ang tasa sa bibig at humigop. I will not probe any further. I don't have much interest in this anyway. Kung ganoon, pakisagot ang tanong ko. Bakit mo inabot sa akin ang prutas na orihinal na pag-aari ng pamilya Summers? Tanong ni Tyr. Dahil takot akong mamatay. Nakakasatisfy ba ang sagot na iyan? Pinanangkitin ni Raiden si Tyr at humigop muli ng tsaa sa tasa na hawak niya. Hindi mo ba binalaan ang matandang ginang sa simula pa lang? Kung gusto niyang makipag-deal sa iyo, sige lang at magpadala ng isang tao. Pero papatayin ko ang mga lalaking pinapadala niya, bawat isa sa kanila, sagot ni Tyr. Sabi ni Raiden, matanda na ako. May pamilya din ako. Noong inatasan ako ng matandang ginang na makipag-ugnayan sa iyo, hindi ba ito katulad ng halos paglalagay niya sa akin sa isang highway patungo sa impyerno? Hindi ko talaga maintindihan kung anong uri ng pag-iral ang Regal pala sa ibang bansa. Pero kilala ko ang sarili ko na alam kong hindi ako kalaban mo. Imbes na hayaan mo akong paglaruan hanggang sa huling hininga ko, mas gugustuhin ko pang aminin ang pagkatalo sa simula pa lang. Hindi ko akalain na wala kang pusong gawin sa akin. Huminga ng malalim si Tyr sa malamig na hangin. Kalahati lang ang pinaniwalaan niya sa mga sinabi ni Raiden. Kilalang kilala ni Tyr si Raiden. Sa 5 magigiting na general ng pamilyang Summers, hindi siya ang pinakamakapangyarihan, nasa ibaba lang ng listahan. Gayunpaman, tiyak na siya ang pinakamatapang sa kanila. Si Tyr ay isang matalinong tao. Alam niya ang dahilan sa likod ng pagkilos ni Raiden. Noong bata pa siya, tinawag ni Tyr si Raiden bilang tiyuhin, at itinuring siya ni Raiden na parang sarili niyang anak. Maging ang 3 hari ng pamilyang Summers, o ang 5 magigiting na general, bawat isa ay may kanya-kanyang paksayon, at kabilang ka sa kanyang paksayon. Kaya, sabihin mo sa akin, may kinalaman ba sa kanya ang ginagawa mo ngayon? Pinapahintulutan ka ba niya, o hindi, na gawin ito? Ang lalaking tinutukoy ni Tyr ay walang iba kundi ang kanyang ama, ang pinuno ng pamilya Summers na si Draco Summers. You call him. Tumawa ng mapait si Raiden, so Tyr, hate mo pa rin siya hanggang ngayon, right? Kabanata 448. Going North. Tila nahulog si Tyr Summers sa isang uri ng rumination. Tila nanigas ang hangin sa silid. Matagal na natahimik si Tyr. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nainom niya ang lahat ng tsaa sa kanyang tasa. Ang aking puot ay nakadirekta sa buong pamilya ng Summers. Oh. Bahagyang nanginig ang puso ni Raiden Black habang sinabi niya, Tyr, bagamat ikaw na ngayon ang master ng Regal Palace, ang iyong kapangyarihan ay matatagpuan sa ibayong dagat, samantalang ang pamilya Summers ay isang pinakamataas na marangal na pamilya mula sa Hilaga. Hindi mo sila dapat maliitin. Kailangan kong paalalahanan ka. Natatakot ako na magiging mahirap itong labanan laban sa pamilyang Summers. Naningkit ang mga mata, dahan-daang sumagot si Tyr, hindi ikaw ang unang taong nagsabi ng mga ganyang salita sa akin. Ngunit walang sino man sa inyo ang nakakaalam kung ano ang kaya ko. Uminto si Tyr at gumawa ng tsaa bago nagpatuloy, pag-aayos ng aking marka sa tag-init, sarili kong negosyo ang pamilya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Marahil ang dapat mong alalahanin ay kung paano ipaliwanag ang iyong sarili sa matandang hag na iyon kapag bumalik ka. She sent you to get me. But, not only have you failed to do so, you even lost the entire Quintes family to me. I'm sure magtatampo ang matandang hag na yun kapag nalaman niya ang mga bagay na to, di ba? Pero tumawa ng malakas si Raiden, hahaha. Tyr, I am not as skilled as the others. I can't beat you, and makatuwirang matalo ako sayo. Sa palagay ko ay hindi ako bibigyan ng matandang ginang ng napakahirap na oras.
Pagkasabi pa lang niya ng mga katagang iyon ay biglang may lumabas na kutsilyong hanggang daliri sa kamay ni Raiden. Tinaksak niya ito patungo sa sariling tiyan. Patigilan. Napakabangis ng saksak na bumaon ang buong talam sa tiyan ni Raiden at halos tumago sa buong katawan nito. Bukod dito, ginawa ito ni Raiden nang hindi nag-iisip. Hindi niya pinili kung saan dadalhin ang patalim kapag sinaksak niya ito. Masasaktan man o hindi ng talam ang kanyang mga laman loob na ngayon ay nakasalalay sa kanyang kapalaran. Pumulwak ang dugo sa bibig ni Raiden. Nababalot ng makapal na pawis ang kanyang kalbo na ulo. Tito Raiden. Nanginginig sa takot ang puso ni Tyr. Dahil sa reflex, kusang tinawag niya si Raiden bilang tiyuhin. Ang salitang tito ay nagbalik ng matagal na nawala ng ngiti sa mukha ni Raiden. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Tyr. Tumawa si Raiden. Ikaw ang sumaksak sa akin. Kinailangan kong lumaban hanggang kamatayan para makatakas. Nakangiting mapait, sinabi ni Tyr, hindi maniniwala ang matandang hag na iyon. Haha, it's her business kung maniwala siya o hindi, sagot ni Raiden. Tinusubukan niyang magpanggap na parang wala sa matinding sakit, ikinaaway niya ang kanyang kamay kay Tyr at sinabing, you should go now, don't daddle. Tawagan ng Kama Itachi at Phoenix para sa akin sa iyong paglabas. Huminga ng malalim si Tyr. This moment incurred some changes within his state of mind. At least, nagbago ang ugali niya kay Raiden. Noon, pamangkin ang Kratos sa kanya ni Raiden, at ngayon, ganoon pa rin. Pagamat nasa magkabilang panig sila ngayon ng bakod, hindi magbabago ang ilang damdamin. Noon, sinaksak mo ang nanay ko para protektahan siya at muntik mo nang mapatay. Ngayon sinaksak mo na ang sarili mo para sa akin, at baka mamatay na talaga para dito. Pagtayo, yumuko si Tyr kay Raiden. Tyr Raiden, para dito at sa lahat ng kabutihang ipinakita mo sa aking ina, ako, si Tyr, ay may utang na loob sa iyo. Pagkatapos, tiyak na tumalikod si Tyr at lumabas ng silid ng walang pagkaantala. Pagdating niya sa pinto, parehong nakatayong hindi gumagalaw sa pinto sina Kama Itachi at Phoenix, parang mga estatwa ng proteksyon. Malapit nang mamatay si Raiden. Para sa kapakanan na kumuha siya ng kutsilyo para sa nanay ko noon, hinayaan ko siyang mabuhay. Aabot man siya o hindi, depende sa kanyang kapalaran, ani Tyr, bilang isang uri ng pag-amin na siya ang isa ang sumaksak kay Raiden. Parehong alam ni Kama Itachi at Phoenix kung ano ang nangyayari. Ngunit ang pag-amin ay mahalaga upang ipaliwanag ang sugat ni Raiden. Agad namang tumalikod sina Kama Itachi at Phoenix at tumakbo patungo sa kwarto. Sana makaligtas ka, bulong ni Tyr sa sarili. Hindi ko hahayaan ang matandang hag na makahanap ng dahilan para harapin ka. Ang kaisipang iyon ay nagdulot ng nakamamatay na damdamin sa loob ni Tyr. So, Summers family? Dahil patuloy kang naghahanap ng gulo, hindi ba magiging unfair para sa akin na hindi ka bigyan ng kapalit? Kinabukasan, naayos na ang lahat sa pamilya Quintes sa Astral Province. Si Tyr at Carson York ay handa nang lumipad pabalik sa Riverdale. Gayunpaman, pagdating sa paliparan, si Tyr ay hindi sumakay sa eroplano patungong Riverdale. Sa halip, bumili siya ng tiket sa hilagang kabisera ng Drawford Province. Tyr, bakit biglang gusto mong pumunta sa norte? Tanong ni Carson, may nag-aalalang ekspresyon sa mukha. May hinala siya sa motibo ni Tyr. Naku, may ilang bagay na kailangan kong gawin. Kung hindi ko bibigyan ng matandang hag na iyon ng nakakagulat na hadlang, nag-aalala ako na hindi ako magkakaroon ng kapayapaan ng isip sa hinaharap. Carson protested, ngunit, hindi pa ito ang tamang timing. Sinabi ko na sa iyo noon na ang pamilyang Summers ay isang Northern Supreme Nobility. Hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Kung ikaw ay padalos-dalos na pumunta doon ngayon, maaari kang makaakit ng higit pang gulo. Hindi. Paulit-ulit na umiling si Tyr. Uncle Carson, hindi mo kilala ang pamilya Summers gaya ko, ni hindi mo naiintindihan ang matandang hag na iyon. Bahagyang tumango si Carson. Tama si Tyr, hindi niya naintindihan ng mabuti ang pamilya Summers sa North, pero si Tyr naman. Siya ay bahagi ng mga ito pagkatapos ng lahat. Pagdating sa pagkuha ng kaalaman sa background ng pamilya Summers, tiyak na si Carson ay hindi magaling bilang Tyr. Medyo nag-aalala pa rin si Carson, kaya nagtanong pa siya, going all by yourself. O ano? Umalaklak si Tyr. You said it yourself that it's the Summers family of the North. It doesn't make a difference if I go alone or bring a army with me. Because in the end,
I will make it back, safe and sound. The others though, hindi sila aabot. Tapos na si Tyr sa usapan. Sabi niya, huwag mo akong alalahanin, Tio Carson. Hindi pa ako nakagawa ng anumang padalos-dalos na galaw. Wala akong ginagawang hindi ako sigurado. Huminto si Carson sa panghihikayat sa kanya at sinabi na lang ang huling, mag-ingat. Naghiwalay sila ng landas sa paliparan patungong Riverdale Province, habang si Tyr ay patungo sa Drawford Province sa Hilaga. Sa wakas, lumipad na ang eroplano. Habang nakaupo si Tyr sa eroplano, tumingin siya sa langit at sa mga puting ulap. Sunod-sunod na nag-flash sa kanyang isipan ang mga alaala. 10 taon na ang nakalilipas, pinaalis si Tyr sa pamilya Summers. Kinailangan niyang lumipat sa ilang mga probinsya at sa wakas ay napunta sa Con City bilang isang pulubi. Inabot siya ng halos 2 taon sa paglalakbay mula sa Hilaga upang makarating sa Con City. Sa loob ng 2 taon, palagi siyang tumatakbo. Nang itaboy ng pamilya Summers si Tyr, ang una nilang plano ay hayaan siyang mamatay ng mag-isa. Gayunpaman, mayroong isang taong palihim na nagpapadala ng mga tao upang patayin siya. May ilang beses na halos magtagumpay ang mga asasin. Pagkatapos, bumungad sa isip ni Tyr ang isang malinaw na imahe ng mukha ng isang tao. Kabanata 449. Victor Kirkman. Naalala ni Tyr Summers ang mukha ng malalim sa kanyang isipan. Ang mukha na ito ang kanyang pinakamasamang bangungot sa nakalipas na ilang taon. Napanaginipan niya noon ang tusong mukha na iyon na papalapit sa kanya na may dalang kutsilyo, sinasaksak ang kanyang puso. Madyay gising si Tyr, gulat na gulat, mula sa bangungot ng maraming gabi. Matapos niyang sundan ang isang matandang pulubi sa ibang bansa at makapasok sa Wolf's Den, tumigil siya sa pagkakaroon ng mga bangungot na ito. Victor Kirkman, malamang na hindi mo naisip na ang maliit na batang lalaki na gusto mong patayin ay babalik upang patayin ka sa halip. Si Victor Kirkman ay isa sa 3 pinuno ng pamilyang Summers. Isa siya sa pamilyang Summers na may mataas na antas ng awtoridad, ang kanyang kapangyarihan ay nasa ibaba lamang ng nakatatanda sa pamilyang Summer at ang kasalukuyang pinuno ng pamilya. Ang isang napaka-first class na mayayamang pamilya tulad ng pamilyang Summers ay nagkaroon ng maraming paksayon. Mayroong iba't ibang mga pinuno para sa bawat pangkat. Mayroon silang matanda sa paksayon ng pamilya Summers, ang pinuno ng pamilya na pangkat ng Drago Summers, at isa pang independenteng paksayon na wala sa magkabilang panig. Si Victor ang kaitiwala ng matanda. Siya ay nasa parehong antas sa hierarchy bilang ang Summers na matanda sa pamilya. Nang itaboy ng matanda si Tyr sa pamilya Summers, walang utos na patayin siya. Gayunpaman, hindi payag si Victor na paalisin si Tyr ng ganoon na lamang. Nagpadala siya ng mga asasin para habulin at patayin si Tyr. Noon lamang dumating si Tyr sa Con City saka siya sumuko. Kung bakit gustong-gusto ni Victor na patayin si Tyr, 2 lang ang naiisip ni Tyr. Ang unang posibleng dahilan ay baka inutusan ng matanda si Victor na gawin iyon. Maaaring tila ayaw ng matanda na patayin si Tyr sa ibabaw, kaya pinalayas niya si Tyr sa bahay. Gayunpaman, sa kaibuturan, gusto niyang patayin siya, kaya inutusan niya si Victor na maghanap ng mga tao at patayin si Tyr. Isa pang posibleng dahilan ay may sama ng loob si Victor sa ina ni Tyr. Hindi sigurado si Tyr kung ano ang mga detalye ng sama ng loob. Ang alam lang niya ay may anak si Victor na napaka-brutal at nangingibabaw sa norte. Nagalit ang anak sa ina ni Tyr, kaya nagpa siya itong parusahan ito sa pamamagitan ng pagkitaw sa kanyang buhay. Mula sa araw na iyon, nagkaroon ng matinding sama ng loob si Victor, laban sa nanay ni Tyr. Gayunpaman, dahil ang kanyang anak ang may kasalanan, at ang ina ni Tyr ay nasa mataas na posisyon, wala siyang nagawa kundi ang hawakan ito. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang taon, namatay ang ina ni Tyr, dahilan upang bumagsak ang katayuan ni Tyr sa pamilya. Sa huli, pinalaya si Tyr sa pamilya Summers. Nagtitimpi pa rin si Victor sa nanay ni Tyr kaya napagdesisyonan niyang ilabas ito kay Tyr. Pinatay ng ina ni Tyr ang kanyang anak, kaya halatang sinubukan ni Victor na gawin din ito at nagbalak na patayin si Tyr. Kahit alin sa 2 dahilan, hindi napapayag si Tyr na mabuhay pa si Victor sa mundong ito. Kaya naman pinuntirya ni Tyr si Victor nang bumalik siya sa pamilya Summers. Paglipag ng eroplano, dapit hapon na. Lumabas si Tyr ng airport at pumunta sa pinakamalapit na restaurant para punuin ang tiyan. Pagkatapos ay naghanap siya ng isang hotel na matutuluyan.
Bandang alas 10, umarkila siya ng kotse at nagmaneho patungo sa Victor's Manor. Sa Drawford Province, Prime City, naging madali ang paghahanap sa lokasyon ng manor ni Victor. Ito ay dahil si Victor ang hari sa Drawford Province. Kaya naman, sikat na sikat siya. Kaya, madali para kay Tyr na malaman kung saan siya nakatira. Mayroon lamang isang villa sa gitna ng Drawford Province, Prime City. Walang ibang mga villa dahil sa isang espesyal na dahilan, ang lupa dito ay kasing mahal ng ginto. Dahil dito, kahit na ang pagtatayo ng isang tipikal na bahay dito ay nagkakahalaga ng higit sa 30,000 dolyar. Ang Drawford Province ay hindi isang top-class na lungsod, kaya ang gastos sa pamumuhay dito ay hindi mataas. Gayunpaman, ang katotohanan na ang lupain dito ay maaaring ibenta ng higit sa 30,000 ay nakakatakot. Kaya, imposible para sa iba na magtayo ng villa dito. Dahil gusto ni Victor na tumira malapit sa mataong kalye, kaya gumamit siya ng malaking halaga para mabili ang lupa. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga koneksyon upang magtayo ng isang villa. Siya ay mapagbigay sa kanyang pera. Pagdating ni Tyr sa villa ni Victor, malapit na mag-alas 11 ng gabi. Sa oras na ito, walang laman at tahimik ang mataong at masikip na kalye. Sa labas ng villa, maraming gwardya ang nagpapatrolya sa lugar. Hindi sila karaniwang mga gwardya. Masasabi ni Tyr na ang bawat isa sa kanila ay lampas na sa antas ng mga sundalo o mersenaryo, at lahat sila ay may dalang baril sa kanilang baywang. Ito ang kapangyarihan at autoridad ng pamilya Sommers. Maaari nilang bigyan ang kanilang mga bantay ng anumang power gun. Pumaba si Tyr sa sasakyan, tumayo sa harap ng pinto ng manor. Tiningnan niya ito at umiling. Hindi ito ang unang beses na pumunta siya rito. Naalala niyang pumunta siya rito kasama ang kanyang mga magulang. Noon, pumunta sila para dumalo sa libing ng anak ni Victor. Malinaw na natatandaan ni Tyr, noong burol, muntik nang awayin ni Victor ang mama ni Tyr. Kung iisipin, halos mahigit 20 taon na ang nakalipas. Hindi makapaniwala si Tyr na nakatayo na naman siya sa harap ng villa na ito. Ilang beses nang na-renovate ang villa mula noon. Mas lumawak pa ito. Ang buong villa ay mukhang engrande at marilag. Hindi maihahambing ang villa ng pamilya Quintes sa villa na ito. Maging ang villa ni Carson York ay walang halaga kumpara sa villa ni Victor. Napapalibutan ang buong villa ng mga barbed wire. Kung gusto ni Tyr, makakahanap siya ng blind spot kung saan hindi siya makikita ng mga guard para umakyat sa pader ng courtyard at makapasok sa manor. Gayunpaman, hindi ito gagawin ni Tyr. Bilang Palace Master ng Regal Palace, kahit na gusto niyang pumatay ng tao, diretso siyang papasok at gagawin iyon. Ang paglusot para pumatay ng tao ay hindi estilo ni Tyr. Nagsindi siya ng sigarilyo at huminga. Saka siya naglakad patungo sa gate ng villa. Sino ka? Private area ito. Bawal pumasok. Umalis ka. Halos hating gabi na, ngunit nakaalerto pa rin ang mga gwardya. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng karaniwang gwardya at mga mersenaryo o sundalo. Napatingin si Tyr sa dalawang guard. He then took another puff, may halong tusong ngiti ang mukha niya. Hinahanap ko si Victor Kirkman. Nandito ako para patayin siya ngayong gabi. Pakipasa ang aking mensahe. Kabanata 450. Di makapaniwalang bumalik. Masyadong natigilan ang mga guard sa sinabi ni Tyr Sommers sa sandaling iyon. Joke ba ito? Sabi mo narito ka para patayin si Victor Kirkman at gusto mong ipaalam natin sa kanya ang tungkol dito. Nasisiraan ka na ba? Kahit sino ay mag-iisip na si Tyr ay itak kung hindi nila siya kilala. Naglabas ng electric button ang isa sa mga guard. Halatang ipinahihiwatig niya na kapag hindi umalis si Tyr ay sesolake siya. Are you guys thinking na nagbibiro ako? Napabuntong hininga si Tyr. Sa sumunod na segundo, nawala siya sa mga mata ng dalawang guard. Hindi nakapag-react ang dalawang gwardya sa oras. Nawalan sila ng malay sa lupa. Casual na naglakad si Tyr sa villa ni Victor Kirkman. Tahimik ang villa. Naglakad si Tyr patungo sa building sa tabi ng swimming pool. Mabilis siyang naglakad na para bang isa siyang poltergeist. Kahit 100% tiwala si Tyr sa pagpatay kay Victor, ayaw niyang magtagal at magsayang ng gabi. Dahil teritoryo ito ni Victor, ang isang malakas na mandirigma na tulad ni Tyr ay maaaring pumasok sa villa ni Victor at madali siyang papatayin, ngunit kung ito ay ibang tao, hindi nila makakamit ang gawaing ito. Kung gumawa siya ng malaking gulo, si Tyr ay magkakaroon ng problema sa pag-alis sa Drawford Province.
Hindi siya nag-aalala na hindi siya makaalis sa lalawigan ng Drawford, ngunit ayaw niyang maghintay ng masyadong matagal ang kanyang asawa at anak na babae para sa kanya. Bang! Sa madilim na gabi, umalangaw-ngaw ang isang putok ng baril. Parang paputok. Isang bala ang lumipad patungo kay Tyr. Siya ducked instinctively at bala lumipad lampas sa kanyang ulo. Hindi man lang nasugatan ng bala si Tyr. Hindi man lang siya kumibo. Hulaan ni Tyr na mangyayari ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang villa ng isa sa tatlong hari sa pamilyang Sommers, ang tirahan ni Victor Kirkman. Ang pagkakaroon ng ilang sinanay na mga assassin sa lugar upang protektahan ang kanyang sarili ay normal. Iniiwas ni Tyr ang lahat ng bala na dumarating sa kanya. Pagkatapos ay pinitik niya ang kanyang mga daliri. Isang sinag ng maliwanag na liwanag ang lumabas sa kanyang mga daliri na parang kidlat. Mula sa halos 2 metro ang layo mula sa Tyr sa isang tore, ang sinag ni Tyr ay bumaril sa puso ng sniper at lumabas mula sa kanyang ulo. Namatay agad ang sniper. Ito ang pangalawang beses na ginamit ni Tyr ang pamamaraang ito para pumatay mula nang bumalik sa Celestial Empire. Ang huling beses na ginamit niya ang pamamaraang ito para pumatay ng tao ay sa Riverdale Province, nang patayin niya ang kababata ni Pluto, si Falcon. Mahigit 10 anino ang biglang lumitaw sa harapan ni Tyr, na hamarang sa kanyang dinadaanan. Lahat sila ay mga high-tier fighters sa villa. Kung ikukumpara sa mga mandirigma sa mga pamilyang Quintes at York, ang bawat gwardya ni Victor ay mas malakas. Bawat isa sa kanila ay may mataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. May nakapatay silang sandata sa kanila. Si Victor Kirkman ay isa sa mga hari sa pamilyang Sommers. Tirahan niya iyon kaya mahigpit ang seguridad. Kahit na higit sa 10 mersenaryo ang sumusubok na salakayin ang villa, sila ay ganap na mapapawi. Gayunpaman, nag-iisang pinigilan ni Tyr ang maraming mersenaryo, maging ang mga nangungunang world class. Sino ka? Utos ng isa sa mga bantay, itaas ang iyong mga kamay at lumuhad sa ground. Kung hindi, papatayin ka namin kaagad. Wala kayong mga kailangan para gawin iyon. Umuso si Tyr. Ang sigarilyo sa kanyang bibig ay kalahating tapos na. Ayaw niyang magsalita ng marami sa mga taong ito at agad na sinalakay ang mga ito. Agad na nawala si Tyr sa line of sight nila at lumitaw sa gitna ng lahat ng guard. Bang! 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 Kasing bilis at lakas ng kulog ang mga kamao ni Tyr. Panay ang suntok niya sa lahat ng guard. Bawat indayog ng kanyang mga kamao ay lumilipad ang isang bodyguard. Walang makalaban. Sa sandaling ito, nabasag ang katahimikan ng mga gwardya. Natarante sila kung sino ang malakas na taong ito. Siya ay mas malakas kaysa sa karaniwang tao. Bawat guard dito ay kayang lumaban ng mag-isa sa 10 tao. Napakahusay nila. Lalo na't may hawak silang nakamamatay na sandata, walang makakatalo sa kanila sa buong Drawford Province. Sila ay halos hindi magagapi. Gayunpaman, ang lahat ng mga profesional na ito ay madaling natalo ng isang binata na hindi man lang inisip na kalaban sila. Hindi lamang nila maabot ang kanilang mga baril, ngunit hindi rin nila maigalaw ang kanilang mga kamay sa oras. Masyadong malakas si Tyr, sobrang nakakatakot. Wala pang 1 minuto ang lumipas nang mahigit 10 gwardya ang nakahandusay sa lupa, halos patay na. May iilan pa ring nakatayo, ngunit ang maladyos na kasanayan ng Tyr ay sumisira sa kanilang lakas ng pag-iisip. Sa sandaling ito, nagliliwanag ang mga ilaw sa gusali sa harapan. Maya-maya, may lumabas na tao sa building. Ito ay isang higit sa 60 taong gulang, puting buhok na lalaki na nakapijama. Siya si Victor Kirkman, isa sa mga hari sa pamilyang Sommers. Pagkalabas niya ng gusali, 3 tao ang lumabas mula sa dilim. Ang 3 sa kanila ay parang nasa 50 years old na sila. Ang kanilang edad, itsura, figure ng katawan, at maging ang aura na kanilang binigay ay ganap na pareho. Obvious naman na magkapareho silang triplets. Ang kanilang mga pangalan ay Kaiser Harker, Tyrone Harker at Luke Harker. Kilala rin sila bilang ang 3 Harker brothers, ang pinakamalakas na manlalaban ni Victor. Nang tulungan ni Victor ang mga Sommers na masakop ang mga lugar, ang Harker brothers ay nakatulong ng malaki sa pamilya Sommers noong sila ay mas bata pa. Kahit na lumipas ang ilang taon at lampas na sila sa kanilang kalakasan, ang kanilang lakas ay napakalakas pa rin. Itinuring pa rin silang isa sa mga nangungunang mandirigma sa Celestial Empire. Sino ito? Sino ang napakalakas ng loob na pumasok sa villa ni Kuya Kirkman? Nakasimangot na utos ng panganay na si Kaiser habang nakatingin kay Tyr na katatapos lang magtalo sa lahat ng gwardya. Gulat na gulat ang boses niya.
Siguradong malakas ang taong ito. Ang kanyang lakas ay hindi masasabing kahanga-hanga lamang. Ito ay higit sa kahanga-hanga. Maliban sa manlalaban sa panig ng nakatatanda, hindi pa ako nakakita ng taong ganito kalakas. Sino siya? Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Victor na titigan si Tyr. Lalong lumalim ang ekspresyon niya. Sa wakas, napagtanto ni Victor kung sino iyon, at pakiramdam niya ay parang dinurog ng bato ang kanyang puso. Siya nga, hindi ako makapaniwalang bumalik siya.